Ito na po ang ginawang kalan ni Cafferds, mga kagarden. Ito po ang ginawa ni Cafferds, kalan di blower. Gabi po tayo nagpapalambot dahil bukas po ng umaga ibibiyahe po ito sa cart. Ang laki po. Isa po muna ang ating ginamit kasi 3 days pa lang po ito eh. Hindi pa siya totally tuyo. So itong isa hahayaan nating matuyo na mabuti bago gamitin. Ito na po, tingnan nyo po. Pwede pong patayin ng blower. Pagka po kumukulo na, okay na po na wala siyang blower. Magandang araw mga kagarden. Habang tayo wala pang itinatanim ngayon, magdi-DIY po muna tayo ng kalandi blower. Dahil napakamahal ng gasol, ito po ay palambutan sa pang business na pares. Ayan. Yan po ang aking pinagkakaabalahan ngayon. 3 patong po yan. Tinambakan ko muna ng buhangin bago ko po yung tapat lang niya ang aking nilagyan ng semento. Pagka po nalagyan ko na ng pang last na gilid, yung pangatlo na patong, saka tatambakan ko uli ng buhangin bago pataas naman po ang paghulma. Yan, ito pong hollow block na ito, nilagyan ko na po ng palaman yan para po siyang ipapatong ko dito pag ganun, at dito rin po pag ganun. At yan naman po ay lagay ng freezer. Isang patong lang po ng hollow block. Dito po kasi bumabaha kaya ganyan po kataas ang ating ginagawa na DIY na kalandi blower di uling. Ang in-order ko po na blower 3x3 lang. Pero nung dumating po 5. Hindi ko na po siya nauli. Ganyan po yan. 220 naman po siya. Hindi na niya kailangan ng adapter dahil 220 volts po siya. Ayan po, nakalagay po 220 volts. Direkta na po yan. Ganyan po yung binili ko dati. Pero 2x2 lang. Isa na lang po ang aking binili at hindi naman po sila kailangan lagi ng blower dahil pagka po malakas na yung apoy, papatayin na po yung blower. Okay po, ipagpapatuloy po natin ang paggawa dahil nagpatigas lang po tayo ng konti at ngayon papatungan na po natin ang last na patong kapantay po noon. Ilalagay po natin yung bakal na pahiga. Ayan po mga kagarden, nilagyan na natin ng pahiga na bakal. Kasya naman po ang blower diyan. Pagkatapos aasintahan na po natin ng pangatlong patong bago natin ito huhulmahan pataas. Tayo po ay mag-uumpisa na. Si Cafferds po ay all around. Woo! Sakto lang po dahil may palaman na yung hollow block. Op, may laman na po ito. Maaaring magkaroon ng konting diferensya pero okay lang po. Sa finishing na lang sila magpantay.
around si Caffords. Kailangan pa talaga sa ating buhay, marami tayong alam para pag nawalan tayo ng kita sa kabila, meron ba tayong alam. Patitigasin po muna natin at ipapakita ko po mamaya. Okay po mga ka-garden, natapos ko na pong lagyan ng last na patong. Hindi ko na po ipinakita yung pag-finish at napakatagal pong video nun may inip lang po kayo. Kaya ayan po, kalalagay lang ng halaman, katatapos lang. At pagkatapos ito po ilalagyan ko ng sapin, hahanap ako ng pansapin para malagyan ko po ng forma at lalagyan ko ng buhos, pati po itong kabila. Pero patitigasin lang po ng konti. Pagkatapos update uli para sa ating mga viewers na gustong gumawa ng ganitong klase na pang business na palambutan, deblower na di-uling. At mahal din ang uling pero mas mahal ang gasol. Ayan po mga ka-garden, mabuti may nakuha tayong stick na itatabi natin mga stick. Ayan, gagawin natin pamporma para po lalagyan po natin ng semento pataas. Kada gawa po update ko na lang po kasi napakatagal po yan talagang lalagyan ng semento, patitigasin muna bago patungan uli. Kaya update lang po ng update kung ano po ang aking ginawa. Katulad po niyan, nilagyan ko ng forma at lalagyan ko po ng semento. Ayan po mga ka-garden, ganyan po ang forma niyan. Although hindi pa sa finish, ganyan po ang forma niyan. Tapos saka po natin ilalagay itong stainless po kasi para po tumatagal. Pagka po kasi bakal, hindi po siya tatagal ng katulad ng itatagal nitong stainless. Lalo na po madalas gagamitin pagpapalambot, deblower, mainit po ang uling. Ayan, ganyan po. Tapos simentohin na naman pa ikot hanggang sa flooring na. Ito po ang ating biniling stainless, kahit na 120 pesos 1 metro. Yan po yan. Hanggang dulo po lalagyan natin para sakaling mapulbos yung ibang semento, katagalan may bakal pa rin maiiwan. Importante po may maiiwan na bakal kasi po sa sobrang init araw-araw na gagamitin, mapupulbos na paunti-unti lang naman ang semento. Dahil iyan po itatakpan at makikita po ang finish niyan pagkatapos. Okay po, tuloy ang trabaho. Ayan mga ka-garden, natapos ko na po at huling patong na lang po ito. Nilagyan ko na po ng buhangin at diniligan ko po ng todo para masiksik ng husto. At ito papatungan ko na hanggang dito sa taas. Yan, dyan ko na po huhulmahan yan. Ang gagawain ko po, pwede sa kahoy, pwede sa uling, para kung halimbawang sobrang pagkamahal-mahal ang uling, magagamit po sa kahoy. Umpisa na ng paghahalo para maumpisahan na ang finishing.
Ginawa na po nating pwede sa kahoy, pwede sa uling. Magmahal man ng uling, may mga kahoy-kahoy naman dito. Pagtigas flooring na. Sa wakas mga kagarden, natapos na rin po ang aking kalandi blower, DIY kalandi blower. Pwede siyang diuling, pwede siyang dikahoy. Patutuyuin na lang po. Pwede po yung gamitin after 3 days. Pero mas maganda kung 7 days para tuyo-tuyo na talaga siya. Okay po mga kagarden, ang susunod naman po na ipapakita ko yung ginagamit na. Ito na po ang ginawang kalan ni Caffords mga kagarden. Ito po ang ginawa ni Caffords, kalandi blower. Gabi po tayo nagpapalambot dahil bukas po ng umaga ibibiyahe po ito sa cart. Ang laki po. Isa po muna ang ating ginamit kasi 3 days pa lang po ito eh. Hindi pa siya totally tuyo-tuyo. So itong isa, hahayaan nating matuyo na mabuti bago gamitin. Ito na po, tingnan nyo po. Pwede pong patayin ng blower. Pagka po kumukulo na, okay na po na wala siyang blower. Lakas po, no? Okay po. Thank you very much. Titignan natin ang ating pinapalambot. Uy. Madilim. Ang laki.